Hi guys! Sa video ito guys, i-share ko na naman sa inyo yung aking karanasan sa buhay pag-ibig ko. Ikukwento ko dito sa inyo, i-share ko sa inyo kung paano nga ba nasira at nawasak yung pamilyang binuo namin nung ex ko, nung tatay ng mga anak ko, at paano ako nakabangon, paano ko natutunang pahalagahan ang sarili ko. Mag-uumpisa na tayo guys. Unang-una talaga guys, masasabi ko talaga na hindi madali yung pinagdadaanan ko sa buhay, pagpamilya ko guys. Isa na siguro ako sa may pinaka-worst na pinagdaanan guys pagdating sa buhay may asawa. Kasi guys, unang-una yung aking naging asawa guys, yung tatay ng mga anak ko. As in, hindi talaga kami compatible. Marami talaga kaming pagkakaiba. Marami kaming mga hindi pinagkakasunduan. As in, napaka-toxic ng pagsasama namin. Away dito, away doon. Nung umpisa talaga guys, okay naman siya. Okay naman, parang normal naman nung nag-umpisa kami. Tapos hanggang sa, yun nga, nabuntis ako doon sa panganay. Doon na nag-umpisa yung parang naging iba na yung takbo kasi nalalaman ko na nung buntis na ako, nagtatrabaho pa rin ako noon kahit malaki na yung tiyan ko. Parehas kasi kami ng kumpanyang pinapasukan. Nasa department store ako, nasa supermarket naman siya. So ngayon, binabalitaan ako ng mga kasama ko. Sinusumbong nila sa akin na nakikita daw nila yung asawa ko na naghahatid ng iba. May pag tuwing gabi daw, pag uuwi daw, may hinahatid na iba. Kaya ako naman guys, hindi naman ako basta-bastang naniniwala. Basta hindi nakita ng dalawang mata ko, kailangan ko ng patunay bago ako maniwala. Tapos nung kinumpronta ko naman siya, hindi naman siya umamin. Kaya okay lang sa akin yon kasi hindi ko naman din napatunayan. Kaya okay lang sa akin, binaliwala ko na lang. Hanggang sa, na guys, yung naging dalawa na yung anak namin, naging tatlo na, kailangan ko nang huminto sa trabaho kasi inasikaso ko na yung aking mga anak. Doon na talaga guys doon ko na talaga napansin yung tunay na pag-uugali kasi nung isa pa lang yung anak namin, nagtatrabaho ako, parang baliwala lang sa akin kasi nalilibang din ako sa trabaho ko kasi may pinagkakaabalahan ako kasi nga may hanap buhay ako. At least sa trabaho ko may nakakausap ako, may mga nakaka-jamming ako ng mga katrabaho ko kaya hindi ko siya naramdaman. Tapos nung nasa bahay na lang ako, taga-asikaso na lang ng mga bata, taga-asikaso na lang sa kanya, mga gawaing bahay na lang yung pinagkakaabalahan ko. Doon ko talaga na nakilala yung tunay na pag-uugali, yung tunay na pagkatao nung naging ex ko. Kasi nung ilan na yung anak namin. Talagang guys, nagtatrabaho siya nung time na yon, guard kasi yon, trabaho siya. Tapos minsan guys, nakitaan ko siya ng mga picture ng babae na nakahubad, nakatupis, nasa bulsa niya. Tapos kinumpronta ko siya, hindi talaga umaamin kahit nahuli ko na. Sabi niya, lang daw yun, may napadaan daw sa trabaho niya na babae, parang nagpa-develop daw ng picture, tapos tiningnan daw niya, humingi daw siya, pero ang dami ng picture. As in talaga, ilang shots yun, iba-ibang posisyon. Tapos ako naman, kasi syempre, di ba, ayaw mo masira yung pamilya mo, nagpapaniwala ako sa kanya, nagpapauto ako sa mga sinasabi niya. Binabaliwala ko na lang yung nakita ko. Tapos hanggang sa, minsan, umuwi siya ng bahay, nakitaan ko siya ng mga chikinini sa lieg niya. Tapos kahit na ganon, nakitaan ko siya ng chikinini, hindi talaga aamin. Kahit na siguro mamatay siya, hindi talaga niya aaminin. Sabi niya, kumati daw yung lieg niya, kinamot daw niya ng kinamot, kaya daw nagkaganon. Napakasinungaling talagang ang lalaki talaga, lulusot at lulusot yan hanggat may malusutan kahit na huli mo na, hindi talaga aamin yan. Ganun talaga ang lalaki na walang respeto sa asawa niya, walang pagmamahal siguro sa pamilya niya, kaya ganun ang ganun ang kalidad ng pagkatao niya. Tapos ako naman, pinatawad ko pa rin kasi nga may mga anak na, 3 na yung anak namin, kaya okay lang sa akin. Mahirap pala guys, matindi pala ang maging epekto nun kapag yung lalaki ay paulit-ulit mong pinatawad, mawalan talaga ng respeto sa'yo. Maniwala kayo sa akin mga kamamshis ko dyan, mga kasisi ko. Kapag ang lalaki pinagbigyan mo ng pinagbigyan at saka paulit-ulit mong pinatawad, mawawalan ng respeto sa inyo. As in talagang parang
paulit-ulit na lang niyang ginagawa, iba-ibang babae, kasi siguro sa palagay niya, sa tingin niya, okay lang sa akin kasi nga hindi ko naman siya iniiwanan kahit ganun yung ginagawa niya. Parang ginagawa niya ng libangan, papalit-palit na siya ng babae. Ilang beses ko na siyang nahuli. Tapos hindi lang yun, ang masaklap pa sa akin talagang andun ako, ano yun gabi, hinanap ko siya kasi ano na kami, maghapunan na kami. Hinanap ko siya, hindi ko siya mahanap sa mga kapitbahay na ano ko, kasi tayong mga babae, may mga instinct tayo na ano nakakaiba Parang ano, naisip ko lang nakatukin yung, kasi may bakanting kwarto doon sa ano namin, sa malapit sa bahay namin, kinatok ko. Noong pagkatok ko, kasi sinisigaw ko yung pangalan niya, binuksan niya kasi binubuksan ko yung pintuan, binuksan niya. Tapos ang dilim doon sa ano. Tapos sabi ko, sino kasama mo dyan? Sabi niya, wala. Pero nung pumasok ako, may kasama siyang babae. Mga babaeng bayaran. Tapos hindi pa talaga siya aamin na may ginawa silang, hindi maganda. As in talagang patay talaga siya. Mali siya, sabi niya, ano daw yun, babae daw yun ng, kainuman niya. Tapos pinaano lang daw sa kanya, yung parang pinakausap lang daw sa kanya doon kasi para hindi daw mainip. Di ba napakababaw ng kanyang ng kanyang paliwanag. Ako naman, binagbigyan ko pa rin kasi nga pag gano'n naman ang babae, hanggat kaya mong tiisin, hanggat kaya mong papatawarin mo kasi dahil sa mga anak, ayaw mo ngang masira yung pamilya dahil may mga anak nga, maliliit pa. Tapos, hindi pa talaga natapos doon ang pangluloko niya. Kasi minsan ako kasi nagbabakasyon ako sa sa probinsya nila, umuwi ako kasama yung mga anak ko, naiiwan siya doon sa tinitirhan namin sa Maynila kasi nga may trabaho siya, kaya kami lang ng mga bata ang umuwi. Nagbabakasyon ako mga 1 buwan siguro. Tapos pagbalik ko doon sa sa Maynila, sa bahay namin, binabalitaan ako ng kapitbahay namin kasi yung lugar na yun, isang compound kami. Magkababayan silang lahat, bali dalawa lang kaming sa asawa nila na Bisaya. Dalawa lang kaming Bisaya doon. Kaya yung isang Bisaya din na asawa ng kapitbahay ko, nagmamalasakit siya sa akin, sinusumbong niya sa akin yung mga ginagawa nung ex ko. Sabi niya, yung nagpatulog daw ng babae doon sa bahay namin, parang 2 gabi o 3 gabi na nandoon, tapos sinasabi daw niya, wala na daw siyang asawa, hiwalay daw siya sa asawa niya, tapos pinagtatago pa daw yung mga picture namin. Tapos, nung naman, wala na siyang choice, inamin naman niya. Kasi hinanap ko yung mga gamit ko. Ang masakla pa talaga, pinamigay niya yung mga gamit ko. Kasi wala daw, yung babae nung pumunta doon, walang dalang gamit. Kaya yung mga damit ko na hindi ko pa nagamit, yung parang bagong bili lang na damit ko, pinamigay niya. Kaya pala kahit anong hanap ko, hindi ko talaga mahanap. Pinapilitan siyang umamin na binigay daw niya doon sa babae na natulog sa amin. O diba, napakasaklap kahit siguro sinong babae guys, kung malaman na ganun ang ginagawa ng asawa nila guys, nako, grabe yung sakripisyo, grabe yung hirap, grabe yung hirap na dinanas ko, grabe yung sakit na naramdaman ko noon sa mga pinagagawa ng ex ko na yon. Tapos guys, hindi pa siya, yung mga nalaman ko na yon guys, hindi pa yun ang pinaka-worst pa na nalaman ko. Huling babae talaga na nalaman ko, yung kapitbahay pa namin, malapit lang sa amin, at saka kakwentuhan ko yun tuwing hapon. Pag nasa labas kami, nagkukwento-kwentuhan pa kami, hindi ko alam na isa pala siya sa babae ng ex ko. Tapos noon, kasi hindi talaga magbago. Kasi nung talaga guys, nung mga nangyari sa akin, yung mga ganong pangyayari, wala akong lakas ng loob. Kasi wala akong self-confidence dati. Kasi iniisip ko, kapag makapaghiwalay ako, baka mamaya, kung mapano yung mga anak ko, baka mamaya kung iiwanan ko siya, hindi ko mabuhay yung kahit sarili ko, hindi ko kayang buhayin kasi wala akong trabaho, lalo na yung mga anak ko, paano ko sila bubuhayin kung iiwanan ko siya. Kaya ang hirap talaga ng taong bahay ka lang guys, na wala kang hanap buhay, wala kang alam na hanap buhay, kasi kahit paulit-ulit ka nang lulukuhin, i-disrespect ka na ng asawa mo ng paulit-ulit guys, magtsatsaga ka talaga, magtitiis ka kasi wala kang choice, kasi kahit sarili mo hindi mo kayang buhayin. Ganun ang nangyari sa akin noon. So ngayon, nung ayaw talaga niyang magbago, paulit-ulit na siya ng na mga ginagawa niya, pabago-bago na lang siya ng babae, doon ako nagplano na talagang gusto kong makapagtrabaho. Kahit na yung mga anak ko noon, maliliit pa kasi nung nagplano ako na magtrabaho muli. Yung aking bunso noon ay 5 years old pa lang. Tapos sinundan ng bunso, 7 pa lang, ganun pa lang sila kaliliit. So ngayon, nung nagpaalam ako sa kanya na gusto kong mag-training, lady guard, ayaw niyang pumayag kasi dinidiscourage niya ako. Sabi niya,
wag na daw akong gumaya-gaya daw ng pagtatrabaho ng ganun kasi check naman daw na hindi ako matanggap kasi ang lamya-lamya ko daw, paano daw ako matanggap sa pagka-lady guard. Hindi ko siya sinunod, talagang nagpumilit ako, hindi niya ako sinuportahan pero gumawa talaga ako ng paraan as in pinangutang ko pa talaga yung aking pang training, yung pang gastos ko sa requirements, talagang ipinangutang ko kasi nagpaplano nga ako na na magtrabaho kasi kung sakaling maghiwalay man kami, kaya ko na yung sarili ko, kaya kong suportahan yung mga anak ko. Kaya yun talaga ang plano ko kasi hindi talaga siya magbago kahit anong gawin pakiusap sa kanya. Tapos ayun na, wala siyang nagawa kasi pinilit kong gusto ko. Nag-enroll ako doon sa sa training center kung saan ako nag-training noon. Tapos yun ang setup namin noon kasi panggabi siya sa trabaho. Pagdating niya kasi 7 to 7 to 4 yung aking pasok noon. Hindi pa pala siya darating. Aalis na ako pero mga ilang minutes lang siguro o oras lang darating na siya. Ganun ang setup namin, salitan kami para may titingin pa rin sa mga bata. Pero one time nung umuwi ako, akala ko nandoon siya, alas 5 na ng hapon, umuwi ako, nadatnan ko yung mga bata sa bahay, tinanong ko sila kung anong ulam nila nung tanghali, hindi pa daw sila kumakain kasi yung papa daw nila hindi daw umuwi. Tapos, doon ako bakit hindi siya umuwi? Panggabi naman siya, dapat uuwi siya kasi wala man siyang pasok sa araw. Tapos, doon ko naisipan na, kasi nagkaduda-duda yung mga kinikilos niya, pinuntahan ko ngayon yung bahay nung kapitbahay namin na sinasabi ko na naging babae niya rin. Wala, tamang-tama din naman, wala daw yung babae nung pa daw nawawala. Parang ngayon ko tinanong, kahapon pa daw nawawala, hindi daw umuwi yung babae. O ano pang iisipin ko? Tapos nung tinawagan ko yung cellphone niya, hindi ko talaga makunta kasi nakapatay yung cellphone, nakapatay din yung cellphone ng babae, pareha sila, hindi sila makunta. Akalain nyo yan na imbes na pinagpalit na yung mga anak sa halip na uuwi siya kasi yung mga anak niya kailangan niyang ipagluto kasi wala yung nanay ng anak niya sa bahay, kailangan nandun siya kasi ang mga anak niya hindi pa naman marunong magluto. Ipinagpalit niya sa babae, nakipagkita siya sa babae, yung mga anak niya tiniis niya na walang kinain yung mga bata. Alas 5 na ng hapon bago sila nakakain. Nung pagdating ko pa lang bago sila nakakain, 'di ba? Ang lupit, napaka-irresponsible talagang asawa, napaka-irresponsibleng tatay yung naging ex ko. Hindi ko sinasabi ang lahat ng ito para siraan siya dahil kahit papaano tatay pa rin ng mga anak ko yon, pero nagkaroon na ako ng lakas ng loob kasi alam ko maintindihan na ng mga anak ko kasi may mga pamilya na rin sila guys, nasa saktong edad na, kaya hindi na ako mag-alala na ikakasira nila o baka ibubulihin sila. Hindi na ganon kasi mga malalaki na sila, kaya nagkaroon na ako ng lakas ng loob ngayon na i-share kasi gusto kong makatulong, gusto kong maka-inspire sa mga kapwa kong dumaranas ng panluloko or pang-aapi mula sa mga karelasyon nila. Tapos guys, noong may trabaho na ako, parang nalilibang, yung nakalimutan ko na yung mga ginawa niya sa akin kasi nalilibang ako, may hanap buhay na ako, may trabaho na ako. Nabaliktad naman yung sitwasyon ngayon kasi siya naman yung selos ng selos sa akin, siya naman yung parang duda ng duda sa akin. Ganun pala talaga guys, ang lalaki na gumagawa ng kababalaghan guys, maniwala kayo guys, lahat ng ginagawa nila, akala nila ginagawa din ng mga partner nila. Kasi takot sila sa sarili nilang multo Takot yan sila na magantihan. So ngayon parang wala talaga siyang peace of mind. As in talagang ginugulo niya ako sa trabaho. Sa trabaho ko, pag out na, uwian na namin, hinuhuli niya ako. As in talaga, makita ko na lang siya, sinundo pala niya ako. Pero hindi niya ipapaalam na susunduin niya ako. Magtatago siya minsan sa likod ng poste. Tapos minsan, malaman-laman ko na lang, nasa bus ako, nasa likuran ko, may kumakalabit sa akin, paglingon ko siya pa lang. Tapos minsan naman, nasa jeep ako, nakasakay ako sa jeep, nandun pala siya sa transit, hinuhuli niya ako kung may kasabay siguro akong umuwi sa gabi. Kasi nga, gawain niya, akala niya, ginagawa ko rin. Takot siya na magantihan. Tapos, wala talaga siyang tiwala sa akin, kasi nga, ganun talaga babaero, akala niya, gagawin ko rin naman lalaki, gagawin ko rin sa kanya. Minsan, nagpaalam ako sa kanya kasi, yung OIC namin, yung officer namin, birthday, iso-surprise namin, nag-ambag-ambag kaming magkakasama para i-treat siya sa birthday niya, puntahan namin sa bahay nila.
Tapos nagpaalam ako sa kanya. Hindi talaga siya pumayag. Sabi niya, umuwi daw ako kasi daw ganyan-ganyan. Yung mga bata daw ganyan. Sabi ko, saglit lang naman ako. Hindi naman ako magtatagal. As in, makisama lang ako. Kasi syempre, napaka-KJ ko naman kung ako lang yung hindi sasama. Lahat sila magpunta. Surprise nga yun Kaya kailangan kong pumunta kahit saglit lang. Hindi talaga pumayag. Pero ipinilit ko talaga yung gusto ko. Sabi ko, bahala ka. Basta nagpaalam ako, okay na yun. Pupunta ako. Hindi ako magtatagal. Hindi talaga ako pumunta ako guys, pero nandoon na kami, kumakain na kami. Hindi talaga ako natahimik dahil ang cellphone ko tunog ng tunog. Mamaya-maya tawag siya ng tawag siya ng tawag. Alam naman kasi ng OIC ko na gano'n ang ugali ng asawa ko. Sabi niya, okay na sige na umuwi ka na kaysa naman mag-aaway pa kayo ng asawa mo. Sige na, walang problema sa akin. Umuwi na ako, nauna na ako sa kanilang lahat. Tapos habang naglalakad ako papunta sa sakayan, sa pilahan ng jeep, gabi-gabi na yun kasi 9 ang labas namin, parang mga nasa mag-11 na siguro yon, mga o 10 pasado. Sa pagmamadali ko kasi tawag siya ng tawag, sabi niya, nakauwi ka na ba? Gusto mo ba talagang sabi niya, gusto mo pa talagang may mangyari sa atin bukas magkita lang tayo bukas, umanda ka sa akin, ganun yung panakot niya sa akin. So ako naman ngayon, takbo ng takbo, tas nakita ko yung jeep, paalis na, pero kulang pa siya. Hinabol ko ngayon yung jeep, nagtatatakbo ako, hindi ko alam, may parating pala na taxi, muntik pa talaga akong masagasaan dahil sa pinagagawa niya. Nagsigawan nga yung mga tao nakakita sa akin, sabi nila, sinabihan pa akong tanga daw ako kasi alam ko daw na may sasakyan, bakit daw pinilit kong tumawid. Hindi ko nga nakita yung sasakyan dahil ang nasa isip ko, makahabol ako sa jeep, makauwi ako ng maaga dahil nga natatakot ako sa mga sinasabi niya. Kaya yun talaga ang purpose ko, kaya ako bigla-bigla na lang tumawid. Hindi ko alam na may paparating pala na sasakyan. Kita nyo yung perwisyo na ginawa niya sa akin, muntik pa akong masagasaan dahil sa kanya. Tapos, maulan kasi nung time na yun, maulan yon. So ngayon, nasa nasa bus pa ako, medyo matraffic, kaya natatagalan talaga yung biyahe. Ganun naman sa EDSA matraffic siya kapag ulan kasi maraming sasakyan syempre. Tawag siya ng tawag, sabi niya daw, inuurasan pa niya ako, binibilangan niya ako, sabi niya, pag ganitong oras daw, hindi daw siya maniwala na na-traffic daw ako, gabi na daw, wala na daw traffic. Daw, kapag ganitong oras daw, hindi pa daw ako makarating sa bahay kasi pag ganitong oras tatawag daw siya, kailangan makausap na yung mga bata para masigurado daw niya na nakarating na daw talaga ako doon. Buti na lang umusad na rin yung bus, nakarating na ako, nasa bahay na ako. Tapos ginugulo pa rin niya yung cellphone ko, hindi pa daw ba ako nakakarating, ang dami ko daw alibay. Sa pagtatatakbo ko kasi yung daanan papunta sa amin, mayroon yung kanal na may takip lang na tabla, pero yung tabla na yon lumutang na siya kasi yung tubig umapaw na kasi nga maulan. Pagtapak ko doon sa tabla, na-shoot yung aking paa sa pagmamadali ko doon sa kanal, tapos nadapa ako, nasubsob ako, pumutok pa yung nguso ko, as in talagang nagdudugo yung nguso ko dahil sa kagagawan niya. Ganon talaga kalupit yung naging ex ko, kaya napaka-toxic ng relasyon ko, napaka-toxic ng pagsasama namin noon guys, kaya talagang nung bandang huli talaga na hindi na ako nakatiis, talagang pinagplanuhan ko yun na iuwi mo na yung mga bata sa probinsya. Doon nilipat ko sila sa probinsya, doon sa nanay niya kasi mas malapit siya kaysa doon sa probinsya ko, sa ako sa Mindanao. Ako ayaw rin ng mga bata na doon ko sila iuwi. Inuwi ko muna sa probinsya yung mga bata, sinipti ko muna. Tapos kinausap ko siya na gusto ko makipaghiwalay sa kanya dahil hindi na talaga kami magkasundo, toxic na. Alam niyo yung ginagawa niya, nagwala siya kasi kayang-kaya ko daw pala siyang iwanan. Ang yabang-yabang ko na daw, may pinagmamalaki ako. Nagwala siya, binasag niya lahat ng halos lahat ng gamit namin, mga upuan namin, electric pa namin, hinampas-hampas niya, mga Durabox namin. Basta bago kami naghiwalay, as in talagang iniisa-isa niya yung mga gamit namin sa pagsira. Tapos minsan pa pag kahit may mga pagkain sa lamesa, ihagis niya yan sa labas. Pag nagalit siya, hindi talaga niya makontrol yung galit niya. Minsan pa, inuumpog niya yung ulo niya sa pader. Gano'n na siya parang wala ng disposisyon, parang gano'n na siya ka-toxic nung bago kami maghiwalay. Kaya talagang binuo ko na yung isip ko na talagang iwanan siya kasi parang kakaiba na siya. Parang, hindi ko alam kung parang nasisiraan na ng ulo dahil sa sa kagagawa niya. Tapos ngayon kasi nung kinausap ko siya na makipaghiwalay ako, hindi naman siya pumayag. Doon ako nagplano guys na iwanan siya ng iwanan siya, hindi na magpaalam. Pinlano ko talaga yon, as in talaga nung pumasok ko sa trabaho, umaga yon,
siguro nakaramdam siya na may plano ako na iwanan siya. Ayaw talaga niya akong papasukin, as in talagang inarang-harangan niya ako sa pintuan, hindi daw ako pwedeng pumasok. Kasi daw ganito ganyan, hindi na daw ako magtatrabaho. Ayaw daw niya akong pagtrabahuin. Pero pinilit ko pa rin yung gusto ko. Pero yung araw na yun, last na namin yun na pagkikita dahil hindi ko na talaga siya inuwian dahil sa mga kagagawan niya. As in talaga, kasabwat ko pa yung mga dating kasama ko guys, naawa rin sila sa akin siguro kasi nakita nila talaga na hindi maganda yung dinanas ko sa kamay nung ex ko. Kaya tinulungan talaga nila akong makatakas. As in, bago ako lumabas ng locker namin, talagang inikot muna nila yung buong area nung sa labas kung nandoon ba yung ex ko, kung sinundo ba ako. Tapos nung clear na, nung wala silang nakita, tsaka na nila ako pinalabas. Tapos yun, kaya nakatakas ako. Talagang iniwanan ko kasi hindi po maganda yung naging experience ko, napaka-toxic at saka wala ng respeto. Parang hindi ko alam kung wala na rin siguro yung pagmamahal kasi kung tinuring mong asawa yung partner mo, kung tinuring mong asawa, dapat sana respetuhin mo yan, di ba? Dapat sana hindi mo yan lulukuhin, dapat sana pahalagahan mo. Pero wala akong naramdaman na ganun guys, kaya talagang talagang binuo ko yung isip ko, talagang nagdesisyon ako na iwanan siya kasi wala rin naman patutunguhan yung relasyon Kung iisipin ko lang yung mga bata lang yung iisipin ko kasi ayaw kong maging broken family kami, ayaw kong mawalan ng tatay yung mga anak ko. Paano naman ako na ako yung nagdurusa, ako yung nagsakripisyo, habang buhay ko na lang yung titiisin, habang buhay ko na lang bang dadanasin yung ganon. Gusto ko naman ding pahalagahan yung sarili ko, gusto ko naman ding maramdaman na mahalaga ako, gusto ko ring maramdaman na babae ako, gusto ko maramdaman na asawa ako guys. Ganon yung nasa isip ko noon, kaya talagang nabuo yung isip ko na iwanan talaga siya. Kahit text siya ng text sa akin, hindi ko siya nire-reply hanggang sa tinanggal ko na yung SIM card ko. Tapos nababalitaan ko na lang sa pamangkin niya kasi may close akong pamangkin niya na nakatira din doon sa kapitbahay lang kasi nanay niya nandoon. Sabi nila para daw parang naging pakawala na, parang yung naging miserable na yung buhay niya kasi iniwanan ko. O di ba yung para sa mga lalaki na katulad nung naging ex ko. Ang babae kasi hindi kasi basta-bastang umayaw yan. Hanggat maaari kung kayang tiisin ng babae para hindi lang masira ang pamilya, lahat ng pagtitiis. Kasi ang mga babae, grabe ang ang pain tolerance ng mga babae, grabe yan, grabe kung magtiis. Pero wag niyong antayin na masagad kasi kapag nasagad yan, kahit anong gawin niyo, hindi niyo na kayang bawiin yan, hindi niyo na kayang ibalik sa dati. Kaya habang habang may pagkakataon pa kayo, habang may panahon pa guys, magbago kayo, tratuhin nyo na asawa o partner, yung mga partner nyo, pahalagahan nyo, respetuhin nyo. Kung gusto nyo na magtagal yung pagsasama nyo at maging forever yung pagsasama nyo. Kaya para sa mga katulad ko na babae na biktima ng panluloko, biktima ng kawalan ng respeto ng mga partner nila. Guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa, guys. Alam niyo ang pakikipagrelasyon, guys, dapat kasi dapat talaga nasa center si God para ay magtagal yung pagsasama. Pero pag wala talaga sa center si God, siguradong masisira at masisira yan. Hindi talaga kayo makahanap ng mga matinong lalaki kung hindi nyo ilagay sa center si God sa relationship nyo. Katulad nung nangyari sa akin, guys. Kayo naman kung nakaranas kayo ng mga katulad sa akin guys, matuto kayong pahalagahan yung sarili nyo. Huwag nyo ipilit yung sarili nyo sa mga lalaki o sa mga partner nyo na walang respeto sa inyo guys. Kailangan yung gumawa ng paraan na makawala guys. Nandiyan na tayo sa umpisa talaga guys. Mahirap, masakit. Nandiyan na tayo, pwede nyong iiyak yan. Kasi party naman ng yan, talagang kailangan mong iiyak, kailangan mong ilabas yung sama ng loob mo. Pagkatapos ng iyak mo guys, ayusin mo yung sarili nyo. Pagkatapos ng iyak nyo, mga kamamshis ko dyan, mga kasisi ko dyan na dumaranas ng katulad ng dinanas ko, ayusin nyo ang sarili nyo, maglaan kayo ng oras para ma-heal or maayos nyo yung sarili nyo, mag-heal kayo ng tuluyan. Tapos, pagkatapos nun guys, maniwala kayo sa akin guys. Lahat ng sakit na yan guys, mawawala din yan guys katagalan. Libangin nyo yung sarili nyo, kayo ng pagkakaabalahan nyo, maghanap kayo ng mga bagay na pagkakaabalahan nyo, makikipagmingle kayo sa mga friends nyo. Basta guys,
Huwag nyong ilihis yung landas nyo guys na porket nawalan kayo ng asawa, nawalan kayo ng partner, maging miserable na yung buhay nyo guys. Lalaki lang yung nawala sa inyo guys, hindi yung pagkatao nyo. Halimbawa may anak kayo guys, huwag nyong sirain yung yung sarili nyo, yung pagkatao nyo, kasi kailangan pa kayo ng anak nyo guys. Kung hindi man matino yung naging asawa nyo o kapartner nyo, andyan pa yung anak nyo guys, nangangailangan sa inyo, kaya kailangan talagang i-fix nyo yung sarili nyo. Take time to heal. Sigurado ako na isang araw guys, isang araw makalimutan nyo rin yung mga masakit o mapait na mga nangyari sa inyo guys. Kasi ganun yung ginawa ko dati guys nung nung finally stable na ako guys, nung may trabaho na ako, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob, kasi ang hirap talaga pag wala kang hanap buhay. Hindi ka talaga, kahit paulit-ulit kang niluluko, paulit-ulit ka ng tinatarantado ng partner mo or ng asawa mo, wala ka talagang lakas ng loob na iwanan siya, kasi kahit sarili mo hindi mo kayang buhayin, lalo pa yung mga anak mo, kasi wala kang hanap buhay, di ba? Kaya kailangan talaga maging financially stable para ay kahit na niluloko na kayo guys, magkaroon kayo ng lakas ng loob na iwanan siya at kaya niyong tumayo sa sarili niyong mga paa. Naghiwalay kami. Sinumpa-sumpa ako nung naging ex ko na kesyo, hindi na daw ako makakahanap ng lalaki na magmamahal sa akin, na kesyo, na wala na daw magkakagusto sa akin na iba, na ganun yan yung panunumpa niya sa akin. Ay guys, totoo pala talaga guys, na kapag ikaw sinumpa ka ng isang tao, lalo na pag wala kang protection, kasi ang sarili mo hindi mo sinurrender kay God, tatalaban ka ng sumpa. Kasi akala ko kapag kapag failed ka sa unang relationship mo, sa pangalawa magiging okay na. Mali guys, mali yung na yan, yung kasabihan na yan, kasi hindi natapos doon yung aking yung aking pakikipagsapalaran sa pag-ibig. Talagang nagkaroon pa ako ng karelasyon muli. Ganon din naman siya, na kapag naging asawa niya yung yung kapitbahay namin, nakabit niya nung kami pa, tapos ako nagkaroon din ako ng sarili kong karelasyon. Wala din pinatunguhan guys yung relasyon namin, dahil hindi rin kami compatible. Marami din kami naging problema, marami kaming pinagdaanan, kaya naghiwalay din kami. Parang 2 years lang inabot ng relationship namin. Tapos hindi pa talaga ako nadala doon guys. Sumubok pa ako ulit, as in nagkaroon pa ako ng ibang karelasyon din. Sumubok pa ako kasi akala ko makakahanap rin ako ng matinong lalaki. Hindi pa rin, kasi nga isinumpa nga ako nung unang yung naging tatay ng mga anak ko, sinumpa nga ako na hindi ako makahanap ng lalaki na magmamahal sa akin, ng matino na lalaki. Tapos nung nung sumubok ako ng iba, naranasan ko guys na parang pinasakay-sakay lang ako, parang kinuha lang yung loob ko, tapos nung yung parang na in love na ako, nahulog na yung loob ko, iniwanan na lang ako, ginos na lang ako yung hindi na nagparamdam. Tapos naranasan ko rin yung karelasyon na pag bibisita sa akin, tapos pag hindi na pag wala na ako sa niya, wala na ako sa paningin niya, binablock na yung number ko, as in hindi na siya makontak. Naranasan ko yung mga ganun guys, kaya ngayon sa punto ng buhay ko guys, hindi ko na siya priority. Hindi naman sa nadadala ako, hindi naman sa may pa ako, yung sama ng loob, kasi naka-move on na ako lahat yan, pinasa Diyos ka na yan, pinatawad ko na silang lahat, kung sino man silang nanakit sa akin, pinatawad ko na, kasi hindi ako magkaroon ng peace of mind, para na rin sa peace of mind ko, pinatawad ko na silang lahat. Kaya ngayon sa punto ng buhay ko guys, sarili ko naman yung iniintindi ko. As in, wala na akong pakialam kung magkaroon pa na ako ng karelasyon muli or hindi na. Kasi kaya ko nang buhayin sarili ko guys Kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Kaya hindi ko talaga siya priority as of now Mas priority ko pang kumita ng pera kaysa magkaroon ng lalaki. Kaya kayo guys na mga katulad ko, maging kayo guys, maging financially stable kayo guys, para ay magkaroon kayo ng lakas ng loob guys, na iwanan yung mga toxic na kapartner nyo, yung mga unhealthy relationship. Wala yan idudulot na maganda yung mga unhealthy relationship na yan. Kailangan niyang pakawalan. Kailangan nyo lang magkaroon ng lakas ng loob at maging financially stable para magawa nyo yan guys. Yun na lang guys. Hanggang dito na lang yung aking kwento sa araw na ito. Hanggang dito na lang video ko. Sana nakatulong ako sa mga katulad ko na nakakaranas ng ganitong mga pangyayari. Sana guys, mapulutan nyo ng aral at maging inspirasyon ako sa inyo guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panunood. Nga pala, huwag nyo kalimutan na
i-like yung aking video, paki-subscribe yung aking channel, at papindot na rin ng bell button para ay ma-notify kayo sa susunod na mag-upload ako ng panibagong video. Yun lang, maraming salamat sa inyong panunood. Bye-bye! God bless you all!